Nasa airport ka, handa ka nang sumakay ng eroplano, pero bago ka lumipad, nagpapalit ka muna ng pera, isang bagay na normal na ginagawa ng bawat biyahero. Inabot sa iyo ng teller ang makintab na bungkos ng $100 bills, at sa unang hawak pa lang, ramdam mo na itong totoo. Tamang-tama ang tekstura, tama ang kulay ng tinta, perpekto naka-align ng watermark. Kahit ang amoy, pareho sa mga totoong pera na madalas mong makita. Pero pagdating mo sa hotel, dito na may napansin ng clerk. Tinignan niya ang isang bill sa ilalim ng ilaw, inikot-ikot at bigla na lang itong sumimangot. Parang may mali dito, hindi ito basta-bastang peking pera. Ang hawak mo ay tinatawag na super notes, mga peking $100 bills na sobrang perpekto ang pagkakagawa. At talagang naloko nito ang mga bangko, ATM machine at kahit mismong mga eksperto ng government ng US sa loob ng ilang dekada. Imagine mo na lamang na ang isa sa mga pinakamalinis na peke sa kasaysayan ay tahimik na kumakalat sa buong mundo at baka ni minsan hindi mo man lang ito nalaman. Pero teka, bago natin ipagpatuloy ang video, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. December 1989 sa Central Bank of the Philippines sa Manila, isang bugkos ng $100 bill ang dumating sa mesa ng teller para sa karaniwang palitan ng pera. Nagabot siya ng pera ng kalmado, maayos ang bihis at nagpakilalang kinatawan daw ng isang banyagang investor. Walang kakaiba sa mga bill, perpekto ang itsura, tama ang pakiramdam at pasado sa lahat ng pagsusuri ng bangko. Subalit may isang bagay na nagpahinto sa empleyado at imbis na tanggapin, tahimik niyang ipinasa ang pera sa supervisor at nagsimulang magtanong. Nang tanungin siya kung saan galing ang mga perang ito, biglang nawala ang pagiging kalmado ng lalaki. Walang imik, mabilis siyang tumalikod, naglakad ng mabilisan at pagkatapos ay tumakbo hanggang sa makalayo bago pa man siya maabutan ng security. At doon na naging seryoso ang sitwasyon. Ang mga kahinahinaalang bill ay agad na ipinadala papuntang US Secret Service Headquarters sa Washington DC at doon itinala ang kaso bilang case number C14342. Ngayon, isipin mo ang mga investigador ay gumamit ang lahat ng forensic tools para busiin ang bawat bill. Ang una nilang ginawa ay tinest nila ito gamit ang ultraviolet light. Sa totoong pera, mayroong kakaibang glow dahil sa isang special na security fibers at inks kasama na sa mismong pag-imprenta. Ang sunod naman, sinuri nila ito gamit ang high-power microscope. Ang totoong dollar ay dumadaan sa intaglio printing na kung saan pinipiga ang tinta ng malalim sa papel, kaya may raised texture na mararamdaman mo. Gumamit din sila ng spectroscopic analysis, iba't ibang wavelength ng ilaw para makita ang mismong chemical makeup ng tinta, pati maliit na detalye na hindi makikita ng mata. At sa uli nga, digital magnification sa mga serial number. Hinahanap ang kahit anong pagkakamali sa agwat o kakaibang pattern. Ang isa pa lang sa test na ito ay pwede nang magbigay ng pagdududa, pero kapag pinagsama-sama, halos imposibleng makalusot ng isang peking bill. Pero ang resulta ay talaga namang nakakagulat. Ang mga counterfeit na ito ay eksaktong nakopya ang mismong recipe ng papel ng tunay na US bills, 75% cotton at 25% linen. Isang espesyal na timpla na tanging Crane Paper Company lamang ng US ang gumagawa para sa US Treasury. Hindi ito basta papel na mabibili mo kung saan-saan. At mas matindi pa, nalaman ng mga eksperto na ang mga bill na ito ay naimprenta gamit ang parehong klase na intaglio presses na ginagamit ng mismong government ng Amerika. Mga dambuhalang makina na nagkakahalaga ng $5 million at tumitingbang ng halos 70 tonelada at hindi ito basta-basta makikita sa kahit anong print shop. Kung titignan mo itong $100 bill mula noong 1989, totoong hawak na ito. Pero halos kopyang-kopya ito sa peking version na nakapanloko ng pangkaraniwang tao hanggang sa matuklasan ng mga eksperto ang dalawang microscopic na ebidensya. Ang una dito ay mayroong maliit na puwang sa gilid ng mukha ni Benjamin Franklin na sobrang liit na kailangan mo ng microscope para makita. Ang ikalawa, poste ng ilaw sa background ay bahagyang mas makapal ang guhit kaysa sa nararapat. Itong maliit na tila pagkakamali na ito ang naging susi para mabunyag ang peking pera. At dito nagsimula ang masamang reputasyon ng tinaguriang original supernote. Isang perpektong wad na disenyo para malinlang ang lahat. Pero sino nga ba ang nasa likod dito at saan nga ba ito nagmula? Hindi mula sa spy satellite o mga tumatakas na opisyal lumabas ang unang mga paywatig. Galing ito sa mga pattern ng paggalaw ng pera sa madadilim na sulok ng international finance. Nakita ang mga peking $100 bill na ito sa mga kasino sa Hong Kong na kung saan milyon-milyon ang iniikot ng mga high-stake gamblers. Lumitaw din ang mga ito sa black market ng Russia na kung saan desperadong ipinagpapalit ng mga tao ang kanilang mga rubles kapalit ng dollars. Pati sa mga diplomatic pouches ng mga paliparan ng Europa. Nakalusot ang mga ito dahil protektado ng immunity laws na pumipigil sa custom inspection. Ngunit hindi ang destination ng connection sa lahat ng ito, kundi ang katumpakan. Ang mga bill ay talagang sobrang perpekto, sobrang magkahawig. Ang bawat isa ay may parehong microscopic na depekto, parehong eksaktong pagkopya ng mga security feature,
Parehong imposibleng antas ng detalye at yun ang naging malaking red flag. At ang sumunod na mga series ay ang pag-aresto. Noong 1994, 5 Korean diplomat ang nahuli na may dalang $430,000 na peking $100 bills. Pagkaraan lamang ng 2 taon noong 1996, isang babae naman na may North Korean passport ang nahuli sa Cambodia na may dala ring daang-daang libong peking dolyar. Parehong may perpektong gawa, parehong microscopic signatures na nagpapakita na galing ang lahat sa isang pinakasophisticadong operasyon. At doon nagsimulang buuin ng US intelligence ang koneksyon. Unti-unti, habang nagtatagpi-tagpi sila ng information, iisang pangalan ng unti-unting lumulutang sa kanilang mga internal report. At ito ay ang Room 39. Ito ang misteryosong punong tanggapan ng Workers' Party sa Pyongyang. Sa ikatlong palapag nito, may mga nakatagong opisina ang tinatawag na Room 39. Dito gumagawa ng lahat ng paraan para makalikom ng pera para sa ilang elite ng North Korea. Sa loob ng maraming taon, ito ang nagsilbing lihim na sentro ng operasyon na kumikita ng billion of dollars para sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa bansa. Parang isang sindikato sa likod ng pinto, hindi kailanman nakalista sa anumang official na record ng gobyerno. Wala ni isang official ng North Korea ang aamin na ito ay umiiral, pero batid ng mga intelligence agencies na ito ay isa sa mga pinakasophisticadong criminal organization sa modernong kasaysayan. Pero ito ang pinakamalupit na reality. Ang sariling pera ng North Korea, ang won, ay hindi tinatanggap sa pandaigdigang kalakalan. Wala ni isa ang gustong tumanggap nito. Ang mga supplier na nagbebenta sa kanila ng missile component at nuclear materials, iisa lang ang hinihingi at ito ang hard currency. Ang gusto nila ay dollar, kaya't napilitan ng Rime na gumawa ng kahit anong paraan para makalikom ng ganong kalaking pera. At dito na pumasok ang peking dollar bilang kanilang pangunahing lifeline. Ang utak sa likod nito, si Kim Jong-un mismo, ang eccentric na diktador na unti-unting pumupwesto para mamuno sa isa sa mga pinaka-isolated na bansa sa buong mundo. Noong bumagsak ang Soviet Union noong 1991, nawala sa North Korea ang pangunahing pinagkukunan nito ng tulong pinansyal. Sa halip na humingi ng international aid, ibang landas ang pinili ng Riemann. Kung hindi sila kikita ng dollar sa lehitimong kalakalan, gagawin nila ito sa pamamagitan ng pag-iimprenta. Sa likod ng mga bakod na mayroong razor wire, makakapal na pader at mga kamera ng surveillance na walang patid sa pagbabantay, nakatago ang Printing Plan 62, ang mismong pusod ng operasyon ng peking pera na tinaguri ang Supernote. Imagine mo ang isang kuta na sumasakop ng ilang ektarya, may 3 hanay na mahigpit na security, at bawat perimeter ay binabantayan ng mga sundalong nakasuot ng mga mabibigat na armor, handa kang pigilan kapag lumapit ka. Sa paligid may mga tore rin at mga searchlights at sniper posts na nakatutok sa bawat galaw mo. Ang main building na ito ay isang malamig na gusaling parang kuta na 4 na palpag ang taas, gawa sa matibay na reinforced concrete at halos walang bintana. At lahat ng ito ay dahil ang pangunahing puhunan dito ay lihim. Hindi ito karaniwang printing shop, kahit ang supply chain ng papel ay talagang sobrang napaka-sophisticado. Sa pamamagitan ng mga Hong Kong shell companies, na ipapasok na lang ang eksaktong cotton blend na siyang ginagamit sa totoong US currency. Ang akala ng mga supplier, gumagawa sila ng high-end stationery. Hindi nila alam ang mga produktong yun ay diretso pala sa isang lihim na facility sa North Korea. Ang microprinting sa mga Supernote na halos 1 to 140,000 ng 1 pulgada ang laki ay kopyang-kopya ng nasa totoong $100 bills. Walang nakikitang kahit anong pagkakaiba ang mga eksperto kumpara sa original na pera. Pero ito talaga ang matalino. Hindi lang basta-bastang peking pera ang ginawa ng North Korea. Sinadya nilang maglagay ng maliit na depekto ng kanilang Supernote. Naniniwala ang mga intelligence expert na ang microscopic flows na ito ay nagsilbing parang lihim na pirma para matukoy ng North Korea kung may ibang sindikato na nagtatangkang magpakalat ng mas murang kopya ng kanilang peking pera. Habang naglalabas ng mga bagong security features ang US Treasury, mga bagong watermark, mga pinaigting na microprinting at inilipat na security threads, nakakasabay ang Plan 62. Kayang-kaya nilang i-reverse engineer at kopyahin ng lahat ng ito sa nakakabahalang bilis. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1990s, nagawa ng North Korea na gawing sandata laban sa Amerika mismong dollar at ginamit nila ito bilang kasangkapan ng financial warfare. Talagang matagal na nagtimpi ang Estados Unidos, pero sa huling bahagi ng 1990, lumaki na ng gusto ang saklaw ng operasyon ng Supernote. Kaya naman noong 1996, naglabas ang US Treasury ng mga paribagong disenyo ng $100 bills. Mas pinalaki at inilipat ang posisyon ng mukha ni Franklin, binago ang watermark at in-upgrade ang security thread. Isang malinaw na mensahe ito para sa Pyongyang na alam namin ang ginagawa nyo, bantay sarado kayo, at mas mabilis kaming makakadap kaysa sa inyo. Pero ang sigot ng North Korea dito ay talagang mas matindi. Wala pang 2 taon matapos lumabas ang bagong disenyo, lumitaw na sa isang bangko ng London ang unang peking version ng tinaguriang Big Head Franklin. Sa pamamagitan ng industrial espionage, nakakuha ang Pyongyang ng eksaktong pigment formulation na ginagamit mismo ng US Treasury.
Ang special na color shifting ink na eksklusibong ginagawa ng isang company ng Swiss sa ilalim ng mahigpit na lisensya ay kung paano nagagawa ng US ang isa sa mga pinakamahirap na kopyahin features ng kanilang pera. Pero nakalikom si North Korea ng sapat na supply nito para makagawa ng libu-libong halos perpektong peke. Hindi lamang technology ang sandata ng US, meron silang buong investigative power ng FBI. Dito pumasok ang Operation Royal Charm na para bang eksena mula sa isang Hollywood thriller. Gumugol ang buwan ng mga ehente ng FBI sa paggawa ng peking identity, sumapi sa mga Asian trafficking network sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mga tiwaling mensahero na handang maghatid ng kahit ano kapalit ng tamang presyo. Ang pinakasentro ng operasyon ay isang matinding sting na isinagawa sa loob ng isang luxury yacht na nakadaong sa Atlantic City. Nag-organize ang mga ehente ng isang kunwaring ingranding kasalan, kumpleto sa formal invitation at catering services. Lahat ng ito ay ginawa nila at ito ay peke, pero idinisenyo nila ito para mahuli ang mga sindikatong nasa likod ng pagkakalat ng Supernote. Nang dumating na ang mga pinag-iinalaang smuggler ng Supernote na inaasahang sasalubungin sila ng Champintos, hindi alak ang bumungad sa kanila kundi mga posas at mga federal arrest warrants. Pero hindi doon nagtatapos dahil ang Operation Smoking Dragon ay lumusot palalo sa kailaliman ng criminal underworld. Sa loob lamang ng 18 months, nagpakilala ang mga undercover agents bilang bahagi ng mga Chinese at Taiwanese smuggling rings at maingat na itinatala ang bawat takbang ng pipeline ng peking pera. Nakita nila kung paanong tinatago ang mga supernotes sa loob ng mga butas ng librong hinahalo out, tinatay sa mga rolyo ng tela at isinisiksik pa sa mga laruan ng bata at ipinapadala gamit ang lehitimong cargo containers. Pero ang pinaka-nakakaintrigang kaso ay lumitaw sa Las Vegas na kung saan tinutukan ng FBI ang isang Taiwanese businessman na si Chen Changlu na kilala rin bilang Wilson. Sa simula ng 1990, maayos at legal ang negosyo ni Wilson pero mabilis siyang nakisawsaw sa mga kalakalan kasama ang mga taga-North Korea. Ang harap ng kanyang negosyo ay isang malabong import-export na leather goods pero ang totoong gusto niya ay ang pagsusugal. At hindi basta-basta pagsusugal, kundi pagsusugal gamit ang mga supernotes na tiyak na panalo siya. Talagang kakaiba ang kanyang modus. Maglalaro siya ng penny slot machine gamit ang peking $100 bills, ipapasok niya ang mga ito, maglalaro lang ng counting rounds at pagkatapos ay kakanselahin ang ticket at pagkatapos ay dadalhin niya ang token sa cashier at hihilingin ang kanyang cash out. Nakakakuha siya ng $90 ng totoong pera matapos maglaro ng halagang $10 lamang. At sa loob lamang ng isang weekend, kaya niyang gawin $9,000 na totoong pera ang $10,000 na peking bills. Sa mga nangyaring ito, hindi nakaligtas sa mga mata ng casino CCTV ang kanyang kalokohan. Sa tulong ng Secret Service, sinuri ng mga investigador ang bawat transaksyon niya ng detalyado. Naging ebidensya ang mga video, kabilang na ang mga eksenang makikita ang undercover FBI agent na si Bob Hammer na nakikipagtagpo kay Wilson sa Ritz-Carlton Hotel sa Pasadena. Nandoon din si John Yu, isang kriminal na kasabwat na nag-aangkat ng peking sigarilyo at tumulong magtayo ng buong operasyon. At nang tuluyan ng ipinasara ng mga federal agent ang network, isinagawa na ang sabayang raid sa iba't ibang bansa. At sa huling resulta ay 4.5 milyon na halaga ng peking pera ang nakumpiska. 87 na federal na kasong isinampa at ang pagbuwag sa smuggling network na higit isang dekadang hindi nadiskubre. Habang abala ang FBI sa pagpapatumba ng mga sindikatong ito, naghahanda naman ang US Treasury Department ng isang sandatang pinansyal na mas mabisa kaysa sa anumang kasong kriminal. Noong September 2005, tinukoy ng US Treasury ang Bangko Delta Asia, isang maliit pero maimpluwensyang bangko sa Macau bilang pangunahing sangkot sa money laundering. Sa loob lamang ng ilang oras, na-freeze ng government ng Amerika ang 25 milyon na hawak ng North Korea. Personal account ito ng mga matataas sa official ng Ramen at ang katapatan ay nakasalalay sa pagkakaroon ng dollars. At para mailarawan, ang 25 milyon dollars ay sapat na para pondohan ang buong diplomatic at intelligence operation ng North Korea sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Base na rin sa tinatayang taunang budget na nasa pagitan ng $70 hanggang $100 million para sa kanilang mission sa ibang bansa at mga covert operations. Ang epekto ay talaga namang agarang dagok at matindi. Halos lahat ng bangko sa Asia ay takot na malabel din bilang sangkot sa money laundering at biglang tumigil sa pakikipagtransaksyon sa North Korea. Para sa isang Ramen na umaasa sa foreign currency para manatili sa kapangyarihan, ang financial isolation na ito ay talagang kanilang ikinasira. Hindi na nila kaya pang paswelduin ng mga diplomat nila sa ibang bansa, bumili ng kritikal na makinarya, o kahit panatilihin ang operasyon ng kanilang mga trading company. Subalit bigla na lamang itong natigil. Ipinapaywatig ng North Korea ang kahandaang bumalik sa six-party talks tungkol sa nuclear weapon proliferation. Ang six-party talks na sinimula noong 2003 ay isang diplomatikong pagsisikap para ikayatin ng Pyongyang na talikuran ng nuclear weapon program kapalit ng tulong pang ekonomiya at normalisadong relasyon. Sa kasunduang ito, titigil o sisirain ng North Korea ang bahagi ng kanilang nuclear program at sa kapalit
magbibigay ng fuel at diplomatic recognition ng ibang mga bansa. Subalit sa panahong yon, pabilisan na ang North Korea sa nuclear ambition nito. Umalis na sila sa Nuclear Non-Proliferation Treaty noong 2003 at noong 2005 ay hayagang nag-angkin na sila na may hawak ng nuclear weapon. Ayon mismo sa mga intelligence report, may mga sapat na fissile material ang North Korea para gumawa ng ilang nuclear warhead at mabilis ding umunlad ang kanilang missile system na kayang umabot sa Japan, South Korea at posibleng West Coast ng Amerika. Isang kondisyon ng North Korea, dapat itigil ang lahat ng parusang nakahanda laban sa kanila. At dito pumasok ang matinding irony, ang mismong sandata ng North Korea ang bumaliktad sa kanila. Dahil na rin sa pamameke nila ng dollar ng Amerika, naging lubos silang dependent sa mismong sistemang pinansyal na pilit nilang winawasak. Mula sa maliit na kapintasan sa mukha ni Franklin hanggang sa lihim na planta sa labas ng Pyongyang, ginawang geopolitical weapon ng North Korea ang dollar ng US. Subalit gumanti ang Amerika sa pamamagitan ng muling pagdisenyo ng mga pera at matinding pressure sa financial aspeto. At hanggang sa ngayon, hindi pa tapos ang laban na ito. Bawat security feature na nakikita natin sa pera ngayon ay bunga ng sikretong digmaan na yun.